Hello everyone! Welcome to another episode of Generational Discourse! And you all know I am Jan Marini. And I'm Ate Rian. Oh yes, Ate, because she's my panganay. So anyway guys, today we have a very, very interesting and ano ba to? Nakaka-nostalgia na topic. Nostalgia! We are talking about courtship in the 90s versus courtship today. Mahirap na conversation. Mahirap because ang laki talaga ng pagkakaiba. You know, think about the difference between writing love letters versus swiping and checking kung na-like na ba yung picture ko. Anyway, let us talk about the 90s muna. So, para malaman mo how we were getting involved with somebody para maging someone special namin. Syempre, di ba, it has to go through the process of ligawan or courtship. So, nung panahon kasi namin, talagang, syempre hindi ko na inabutan yung harana, yung mga nakikita niyo sa comedy movies, hindi ko na rin inabutan yung mga, yung nakapila, yung manliligaw. Pwedeng sabay-sabay yung manliligaw, pero hindi naman sabay-sabay na dumadalaw or yung talagang sabay-sabay mong ine-entertain. But, definitely, ang courtship dati ay mas may face-to-face interaction. Talagang kailangan nagkakasama, siguro date ang tawag doon. But, there should be yung pag-get together to get to know each other better. Tapos, ang hindi ko talaga makakalimutan sa 90s ay yung landline calls. Ang landline calls, yun talaga, yung way na magpaligaw. Although, pag puro ka lang phone call, para ka rin medyo cheap. Kasi, parang gano'n, no? Init na yung telepono. Nagpapaligaw ka sa telepono. Gano'n ang impression dati. Pero yung landline calls, kapag wala kang landline dati malungkot kasi nakikitawag ka sa kapitbahay. Kung lalaki ka, may nililigawan ka. Tapos yung 325 na kanta ni Ding Dong Avanzado, sobrang, dami nakarelate doon. Kasi talagang nag-iipon ng mga lalaki ng 25, diba? 25 centavos para panghulog nga doon sa landline. Yung gano'n, yung payphone kung tawagin. And of course, hindi mawawala ang love letters. Yung mixtapes. Ano ba yung mixtapes? Yes, of course. Cassette tapes yun, diba? Yes, cassette tapes. I-record yung mga love songs na gusto mong ipanligaw o kaya iregalo dun sa sa bet mo. So, yun yung mga talagang way. May effort talaga. Hatid sundo. Like, kunyari, maliligaw mo, classmate mo, schoolmate mo, hatid sundo ka niyan. Lakad o kaya kung sasakay kayo ng jeep, syempre dapat sagot ng lalaki yung pamasahe, di ba? Magkano ba pamasahe dati, ha? 50 cents, parang gano'n. 150. O, 50 cents. So, sagot 150 150 na ba? Grabe, gano'n na ba ako katanda? Piso! Oh my. Yung aabangan mo yung yung tawag sa landline, kung may landline nga kayo, ngayon, kung pag halimbawa, di ba sa mga pelikula, nakikita mo minsan yung nag-aaway or nag-aagawan ng telepono yung magkapatid kasi isa manliligaw, yung isa naman nililigawan. So yan yung mga nare-remember ko na style of courtship. Dati, ito pa, very important to. Yung mga lalaki dati, pansin ko kasi na-observe ko rin sa friends ko. At saka kahit yung mga nanligaw sa akin, hindi ko sila mga kaibigan. In-approach nila ako. Nag-express ng interest. Nag-express ng interest. Nag-lay ng intention. Tapos, nagpaalam na, pwede ba kita ihatid? Pwede ba ako dumalaw sa inyo? In short, yun kaagad yung purpose nila. Hindi yung parang, binarkada ako. Wala akong maalala na, konti lang naman sila. Wala akong maalala na yung binifriend muna ako or binarkada ako. So, yun yung style talaga ng ligawan in the 90s. So now let's talk about, briefly lang, how it is now in your generation. Sobrang hirap na. Feeling ko walang courtship masyado na nagaganap. Kasi recently, sobrang in ng mga dating apps. Naririnig ko din from classmates na... Naririnig ko, ginagamit mo? Ay, no, never. Never, guys. Okay. Hindi, nagulat ako doon Pero naririnig ko lang na gusto daw nila i-try kasi magsuswipe right ka lang.
And napapanood ko din yun sa videos na you can swipe right kapag type mo yung person. May Swipe ganon. right? So you judge the person based on their picture, pati yung short description nila sa sarili nila. Nakita ko yung preview my name, my age, ganon. So, sige, that's about dating apps. others. So, But, kunwari, kilala mo yung person face-to-face or kahit hindi, if a guy were to express interest, kakaibiganan niya na lang usually. Yun na nga. Yun yata ngayon. Or, yung other extreme, idadaan ka sa message sa Facebook, sa DM sa Instagram, tapos mag-flirt in a way, pero hindi maglilay ng intentions. Flirt? Yes, yung kunwari magre-reply sa story na maganda ka, ganun. Yun yung nangyayari ngayon. Wala nang, I wanna get to know you. Walang ganun na nagaganap. Naku, magagalit si daddy nito. Ganun na ba ngayon? Nako, you know, yung epitome of courtship for me. Iba talaga. Ay na-express ng gusto ng asawa ko. You know, siya talaga, literally, namundok. Pumunta talaga sa bundok. Kung saan ako nagtitiping, may dalang pizza. Pagdating niya doon, wala ako. Yung gano'n, yung talagang effort. Hirap na hirap. Ganyan. Yun, mama. Ngayon talaga, most men, I guess, hindi nila gusto yung hindi magre-reciprocate yung girl. Parang walang intentionality na mag-pursue na kahit sila lang. Gusto nila yung may nakukuha pabalik na kailangan bago kita i-like mo may rin ganon, ako. kaya wini-win nila sa compliments. Minsan, may mga tao din naman na nanlilibre ganon, pero hindi mo alam kung liniligawan ka. Kasi walang explanation. Kakaibiganin ka lang or biglang may mixed signals. That's what I hear from my friends. Pero mama, itong mga negative lang nasabi ko. Tungkol sa pag-make ng cassettes, ano yun? Mixtapes. Ngayon, yung method nun is Spotify playlists. So, yung iba, kapag aamin na sila, may playlist na palang pinrepare for the person or through the course of the relationship, meron silang playlist for each other or merged playlist. Kasi pwede din yun sa Spotify. Hindi ko mag-get yung ligawan ngayon. Kasi dati at least alam ko na nanliligaw sa akin yung tao. And yun nga, nasa sa akin na kung sinong magwawagi. Diba? Wow, ganda ko. Ganda ko Pero ngayon, if you are in that situation na kunyari, ang daming nag-befriend sa'yo na lalaki and there are no clear, well, the signs are there, but there are no clear verbal intentions being laid down, then what do you do? Wala. Dapat wala. Kapag walang clarity. Dapat dead ma. Yung iba, tinatanggap lang nila na friend nila yung certain guy, ganun, or nagbibigay ng mixed signal si ganito. Pero sa tinuro naman ni daddy sa akin, pati ninyo, na dapat kung mag-pursue yung lalaki, dapat meron talagang verbal or clear expression na maliligaw siya or i-get to know kanya. Okay. Normal pa ba yung like in your generation, yung nagre-regalo, nagbibigay ng flowers or roses? Ay, yan, may comment ako dyan. Feeling ko mas na-heighten nga ngayon because of social media. Madaming tao na lahat ipopost nila sa social media, even their relationship. So, napipilitan yung mga guys to step up na kailangan Instagrammable lahat ng gagawin nila. Yung So mga it's dates, all for show. It's all for socials. that's one end of the spectrum. Hindi ko masasabi parang kung genuine ba talaga yung action na ganun. Kasi halos lahat ngayon is parang curated siya para worth siya ma-post. Curated para worthy to be posted. Yes, may mga businesses na ganun, diba? Like online businesses, they thrive yung mga flowers na gifts, may chocolates, pero ang ganda ng itsura. Hindi na siya yung parang pinag-isipan na yun yung ibibigay. Somebody already creates the look for the manliligaw. Parang ganon. So I think, for me, that's so lame. I mean, ewan ko para sa akin yung ligawan ng 90s pa rin, ang wagi. Siyempre, hindi ko nababalikan yung mga panahon ng tatay ko na talagang dadayo ng probinsya. But I have to give it to them. Talagang, pag-type nila yung chick, pupunta pa sila sa bailihan. Yung gano'n, yung disco ng panahon na yun. And, yun, pag nasungkit nila yung prized possession na pangarap nila, yun nga, yung mapapangasawa o kaya yung maging girlfriend nila, then
Di ba parang ano yun yung nag-pay off yung efforts. So Dapat in the 90s, ganun pa rin. Somehow, medyo similar to the old times na talagang pinagpapaguran yung nililigawan. Yun ang wala ngayon, yung pagod. Dahil na traffic? Ano ba? Hindi dahil sa traffic, pero dahil meron ng online persona yung ibang tao. Yun yung ina-assume ng siguro nung guy na siguro ganito yung girl. Gusto niya dun sa online persona. And with all the filters, makakasiguro ka ba na yun yung nililigawan mo? Kaya madaming issues ng catfish. And madami din akong naririnig sa TikTok na after the first date, yung nagkita na after talking. May naka-blind date din ako. Nanggo-ghost na yung either yung girl or yung guy kasi hindi yun yung nakita nila online. Ghosting? Hindi naman. Ako may naka-blind date ako. Kasi dati pag sinabing blind date, blind talaga eh. Wala kang way to find out sino ba to si Cameron. Scary. So, may naka-blind date ako. Pagkakita ko doon sa restaurant, malayo pa lang alam ko na siya eh. Pero gusto ko na mag-back out. Pero tinuloy niyo, mama? Oo, tinuloy ko. Kasi ayoko naman na parang ginudge ko yung tao based doon sa, alam mo, hindi ko naman sinasabi na hindi pleasant yung kanyang looks. Hindi ko lang siguro type. Hindi lang yun yung tipo ko na pagdating kong gano'n, parang gano'n na may dismayado na agad. And then, I gave it a chance. Nagmerienda pa kami, gano'n, nagchikahan. Nice. And then, pag uwi, talagang I told my friend na nag-set up nung blind date na, hindi ko naman type. Gano'n na ka-diretso. So, walang problema. So, I guess, yun, understandable naman yung ganun, mama. Isa din na misconception ng courtship or dating nowadays is kailangan kung sino yung kinikita mo, yun na yung oo-ohan mo. Parang mas nagiging close-minded yung women ngayon na hindi sila mag-entertain ng madaming manliligaw. Yung walang options. Ay, hindi naman yun tama for me. Kung gustong manligaw ng lalaki, basta wala ka namang boyfriend, wala ka pang inoohan, then may freedom yung tao na yun to court you. And I think bilang babae, you have to let that person at least give it a shot, 'di ba? Pagbigyan mo naman sa akin kung maganda naman yung intention at saka hindi naman siya scammer. Scammer. Siya scammer o kaya napa-check mo naman, hindi naman siya, wala man siyang record sa police. Then wala namang masama kung pwede lang kung hindi mo talaga type. Huwag mo nang paasahin, 'di ba? Before shooting this, nag-google kasi ako kung ano yung courtship. Yun din pala talaga yung phase or stage na two people get to know each other. Yes. Kaya hindi siya dapat nawawala. For me, hindi siya dapat nawawala. Hindi rin ako naniniwala dun sa style minsan kasi may mga narinig din akong kwento na, alam mo, sabi sa akin ng Panginoon, ikaw daw yung mapapangasawa ko. So, may pressure dun sa babae or sa lalaki. Kung babae ang nagsabi nun, parang hindi rin naman yung tama. Kumbaga, in the biblical times, hindi naman talaga sila nagliligawan, di ba? Pagtatrabahuhan, tapos yun. Or imamatch nga sila, depende sa lahi, ganyan. Pero mama, pinagtatrabahuan. Oo, yun nga, di ba? Sino naman nagtrabaho? Si Jacob. Jacob and Rachel. And yun nga, binigay sa kanya kasi isang kapatid, si Leah. But anyway, sa akin, ang effort sa panliligaw, yun pa rin, it never gets old. Kailangan meron pa rin pagsusumikap, kailangan meron pa rin nakikitang effort na talagang gustong-gusto ko ng lalaki. Minsan nga nagwawagi yung effort over yung kunyari crush ko yung isa, talaga, siya talaga yung type ko, pero mas ma-effort yung isa, parang mas magwawagi pa yun di ba? So, para sa akin, kailangan ma-maintain yan. Yan ang So, ayan na nga, dumating na nga yung delivery natin. So, ayan, napag-usapan na natin kung ano yung courtship in the 90s, courtship now, and I believe makakapulot yung mga kaedad nito na dapat nililigawan pa rin po. Diba? Ayan. Wait lang, honey. And, sige, sa susunod naman na episode, I will talk about more interesting, more fun things. So, we'll see you again on the next episode of Generational Discourse! We would like to thank Empty Space Furniture for this beautiful dining set.